Apart from delayed relief efforts, authorities continue to search for more victims of Monday's earthquake still unaccounted for. Mobile journalist Evan Tarinque joins us again from General Santos City. Evan, ilan pa ba ang hinahanap o pinaniniwalaang naipit sa mga gumuhong gusali? Dito sa General Santos City, patuloy ang paghahanap sa isang lalaking pinaniniwalaang natabunan ng gumuhong lupa sa loob ng kanyang bahay. Dito nga yan sa may barangay San Jose. Pero kahapon, nauna nang na-recover yung nahuhuli or natitirang individual na natabunan ng lupa doon sa supermarket. Dito naman yan sa may barangay Kalumpang. So currently, sa mga oras na ito, isa na lang yung missing persons na patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad dito sa General Santos. Pinaniniwalaan bang buhay pa itong individual na ito? Patuloy natin kino-confirm dito nga sa Gensan CDRRMO kung patuloy pa rin ba yung rescue and rescue operations nila dito dahil tuloy-tuloy pa rin naman niya dahil wala pang official confirmation kung retrieval operations na lang ba yung gagawin. Pero so far, kanina may mga na-recover pa rin na individual. Doon nga naman, ito naman yung individual doon sa isang resort. Dito naman yan sa may Gensan pa rin na inanod ng malalakas na alon matapos nga tumama. Itong magnitude 7.8 na lindol. Pero kahapon, na-recover naman yung katawan nung kanyang 8-year-old na pinsan. So far sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin naman yung operations ng Research and Rescue Team doon sa mga missing individuals pa sa mga oras ito. Evan, kamusta naman ang pag-usad ng paghatid ng relief? Dahil nahihirapan nakakaramdam na ng gutom, lalo na yung mga hindi marating, yung cut off ang access sa kanila. So far, may mga ilang residente tayong nakita at nakausap na talagang dinadamdam nila yung hirap ng kanilang sitwasyon. Isa nga doon kasi is yung delayed na pagkuha ng kanilang mga relief packets mula nga dyan sa LGU pati na rin doon sa mga ibang nagdo-donate. Pero so far, yung ilan na yan, nakatanggap naman daw sila ng paunti-unti, pero ang problema nila doon, hindi tumatagal siya ng pang isang lingguhan. Usually kasi, yung mga inapuntahan nating mga pamilya, nasa 5-6 na family members at paghahatian nila yung nasa 2 kilong bigas at 1 galong tubig. So yun yung challenge nila kung paano nila pagkakasyahin itong mga relief goods na meron sila ng ilang araw. Pero ayon naman sa DSWD, naka-ready naman na yung kanilang mga food packs dito nga sa Gensa na i-distribute na lang. Inaantay na lang kasi yung report ng mga social workers nila kung ilang pamilya at sinong-sinong mga pamilya yung makakatanggap ng mga relief packs na ito. Evan, kamusta naman ang paghahatid ng mga mambabata sa tulong dyan sa Gensan? Ikwento mo nga sa amin. Kanina nga dumating nga dito sina Senator Wing Gatchalian, Mig Subiri, Erwin Tulfo, pati na rin si Senator JV Ejercito. Nakipagbulong sila with LGU ng General Santos City. Doon nga nagkaroon ng turnover nitong sako-sakong bigas para nga yan ipamimigay doon sa mga residente na apektado ng nitong 7.8 na magnitude ng lindol. Pero kasama niyan, ibinigay na rin nila kanina cash on hand itong kanilang donation dito nga sa LGU. According kay Senator Wing Gatchalian, nasa 1 million pesos yan at galing yan doon sa kanilang salary bilang senador. Pero sabi naman ni Senator Wing Gatchalian, umasa raw na hindi sila papabayaan ng Senado at paparating pa raw yung tulong ng Senate dahil ito nga raw parte at isang bahagi na ahensya ng gobyerno. Kahapon nasabi mo na marami na ang bumabalik sa kanilang mga tahanan mula sa evacuation center. Unti-unti na bang nababakante ang mga evacuation center dyan? Tama ka dyan, pero kanina doon sa napuntahan nating evacuation center sa may barangay Buayan, meron pang nasa 30 families yung nagsistay doon sa evacuation center na yon. Pero itong mga families ito talaga yung mga displaced
family, yung tipong wala na talaga silang mauuwian dahil total sira yung kanilang bahay o kaya naman partially damaged yung kanilang mga bahay, no? Dahil usually kasi no, even last night malalakas pa rin kasi yung mga aftershocks na nararanasan dito sa General Santos, kaya yung mga kapatid nating umuwi sa kanilang bahay, pag naranasan at nakaramdam ulit ng paggalaw ng lupa, bumabalik ka agad dito sa mga evacuation center na to, lalo na kasi yung karamihan sa kanila may mga dalang mga bata. Ses? Alright. Maraming salamat. Evan Tarinque there, our mobile journalist reporting from General Santos City.